na-reserve na team na iwan sa may detachment. Lumakad yung tatlong seksyon. After 3 days, bumaba sila sa detachment yung tinambayan namin kasi wala man doon yung kalaban. Pagdating nila sa baba, biglang dumating doon yung dos-dos. Sabi yung dos-dos nga, "Sir, nandyan talaga yung kalaban, sir, marami." Motong giingnan ako si Rinabs, ikaw yung mag-prepare. Puntahan nyo yung sabi ng dos-dos doon. Si Sir Bawat niya, "Sir, kung totoo talaga yung sinabi ng doser nga marami, baka kainin lang yung isang seksyon. Isama yung seksyon ko, sir, batang nag-volunteer Sir Bawat niya, magsabay yung dalawang seksyon." Dalawa kaming umakyat na seksyon. First day, pagdating namin doon sa taas, wala pa man sabi ni Sir Bawat, gikan mi sa taas, na mo, pababa. Yun ang guide. Kabadon, alam naman talaga na yung guide niya, nandoon talaga tabi man ng lupa niya. Alam talaga ng guide niya, nandoon talaga yung kalaban. Sabi ko ng lead scout niya, sabi ko, saan ba yung kampo? Sabi niya nga, "Sir, nandyan sa unahan, sir." Ayaw na talaga lumakad yung guide. Parang alam na talaga niyang maengkwentro ba. Tapos sabi ko nga, open cut naman yung karsada. Nakita ko yung doon, kung dumaan kami sa karsada, talagang maambus kami. Sabi ko sa na lead scout niya, "Hold muna, kay magmapsik ta." Biglang nakita ko doon yung malong nakabitay sa akon ba, para sinampay, magigawang plug doon sa may taas sa sabi ko ng dito tayo dumaan sa may trail na maliliit. Pagpunta namin doon sa may trail na maliliit, nakita ko yung siguro mga 5 dipa na lang. Nakita ko yung yung PE doon nagluto sila, nagsaon ng nag-5M, tapos walang damit, nakakuha sila, parang nanglampay sila ba, bago silang paligo. Tapos nagtawag ng team leader na, "Para na yung kalaban." Sabi ko, "Klaruha, basig ka ng baka ng palkata kay basig makaso tadya." Pag sa maliit na yung trail, 4 lang kaming nakasya doon. Yung lead scout, guide, team leader, tapos ako yung section sa rin, 4 lang kaming nakaplastar doon. Pagtawag sa radyo sa team leader kay "Sir, si team may kalaban." Maya 5 minutes, putok na may kagad kaya yung kalaban nakaupa na sa mo, sa 5 kadupa na lang. Giras up na mo diretso. Hanggang nakakuha na mo itong pinakatuktok sa Pagkakuha na mas pinakatuktok mo nga hold the line. Ako nga sabi ko nga, i-hold the line yun sa isang seksyon, tapos yung isang seksyon, yung kaliwa, ipalo ninyo. Sa umakyat si Sir Bawat doon. Nga ang enkwentro, nag-upisa sa 1:00 sa hapon, yung 4:00 sa hapon. Matagal-tagal na enkwentro to sa MPD area kasi marami talaga sila, abot siguro sila ng mga 80. Ang kapit kung sa hektarya siguro ito lang pistuhan. Yung gamay lang high ground nakuha na mo, yung pinakamin niya, paantaas nakuha na mo kaagad. Nagsigaw rin ang MPD, naog mo. Naog nga, nakuha na mong high ground. Nakarecover namin ng 5 baril. Pagka-recover na 5 kapusin, di-hold line na lang ginamo. Hantod na yan, wounded mo yung isang trupa ko, yung team leader sa first na team. Wounded man siya, tamaan sa paa. Okay lang, kaunti mo lang yung tama. Shrapnel lang yun. Tapos yung isa, shrapnel din yun. Sa K3, babanda na lang yun. Ang isa, yung shrapnel sa 2-3, ginagmay lang ang tama doon sa tropa. Hindi makabukto sila kuha naman ito.
Ito nga tagal-tagal nga enkwentro na ko sa Imperia nga maabot siya nga dugay alaunahan to sa alas 4 sa hapon saan yung kang kalaban. Pinakataas na paano ako sa Imperia 30 minutes dagan naman pero kato ning dugay yun siya sa kadaghanon nila. Wala sabihin kasi kuan nila kana parang nakasit na to nila kay may harason sila nga sa munisipyo yata kay may kuan sila bigapon sila doon sa area. Pagka-clear na namon may bigapon sila. Wala. Kinabukasan na pero wala na ang kalaban. Ibabaan mi ng pawirso doon kasi kunin yung undid pero kaya pa man maglakad yung undid namin doon na lang sa Bango, yung sa eskwelahan dito sa Bango, doon na lang sinundo yung kuan. Undid namin. Kaya man nilang maglakad. Kasi kakaunti lang kamay, tapos paa. Kaya nilang maglakad. Yung kuan, galing kami sa taas, yung pinaka mga bato-bato na tali-tali na kami para makakuan. Ang kalaban na kumpiyansa kay yung agiin ang open cut sa kalsada, hanggang doon lang, akala nila wala na talaga sundalo doon galing sa taas, kaya ito na yung pinaka-click, pinakataas na. Kaya doon kami dumaan mo ito nga. Yung kuhan, yung guide, parang alam na talaga niya, di lang niya magturo nga, tama nga kuhan, pero kaluyan niya pong Ginoo nga, nakita na mo itong sinampay sa kalaban. Dili na mo na kay nakasubay mis kasada landmines mi kay may nakaumang doon nga landmines yung mga apat yung pinistuhan ng kalaban sa baba may landmines lang niya kay sa trail man maliit tandaan na surprise sila karon nagluto-luto nag-sounds di hinuldulan ko yung isa ka nga sa pikas nga nildilayin ko sa seksyon ko, sabi ko huwag kayong maglampas doon ha, basta mag-prospire. Ito yung sa first section, yung second section sa kaliwa. Nag-box formation kami doon. Kaya maliit na area, box formation talaga kayo. Ikaw, baka magka-conspire pa. Box formation talaga yung ginawa naman. Kaya yung gisog mag-rush up yung kalaban, nakuha na naman pinaka-taas. Nagsigawan pa doon sa baba nga. Kuan, naog mo. Namoto ka. Sigmigaw ba rin ito pa nga. Naog nga, naghanap yung habilin yung diri. Doon to binirahan ko talaga na kasi padilim naman. Pagka pinabukasan, binaba yung isang section doon, nag-kuhan sila, nag-clear. Palawak doon ako, nag-clear sa tropa. Wala na, din na, umalis na yung kalaban, gabi pa siguro yung kalaban umalis kasi nagpakanyo naman. Ika ng mga alas 8 ng gabi hanggang sa alas 5 ng aga. Nagpakanyo sige. Yung 36 IB. Yung nagkuhan sa mga dito. Gihol nila na mo ang kuhan. Pagka naabot sila, saka na mo ibaba yung undin namin. Sila yung nag-standby doon sa area, bunker site. Halos lahat na gamit nila na doon, duyan, punso, mga medical kit nila na halos ang nakuha ng mga butas may lang gamit na, di 5 combat, mga siguro 30 na butas. Pack nila. Wala talaga silang nadala doon pag alis nila kasi di sila nakaprepare eh. Nag-relax kasi yung kalaban doon kasi nakaligo sila, nanampay. Ubang paduyan-duyan. Hindi sila nakakuha.
Pagtayo na mo, puta yung damo, hanggang dito lang sa hawak. Ras up diretso, dili na kayo mga, ano. Siyempre, at ako tirahin sarili kasi baka mamaya maunahan pa ka. Mo to nga pagbira rin yung singgit na yung nga i-asok diretso. Mo to nga nag-asok din ng kuan. Singgit na yung asok, nawundit naman eh yung team leader ng kuan. Yes, ang leading na team. Mo to sige, maiwan ka na, kami na. Doon sa natikitan niyo ilang tao ang natira sa high Mga pito sila sa rin, nagluto man sila, nagtampukan sila doon sa may kardero. May security sila, yung dalawa, nakaharap din sa kanila, kaya may sound po sila, FM radio. Pero di sila nakahawak ng baril, yung baril nila nakasanda lang. Kaya ang ilang kuan nito sa baba, may security sila. Kumpiyansa sa taas sila ba? Parang kinagapang mo na mo. O yung sa pagdikit na pito na yung naupian mo dito. Ay po pero naupian naman sila yung ano yung sinampay nila na maalong itusok sa kahoy ba. Yung sa baba kami kay yung kuan sinabihan ko man yung Red Scout niya ko muna kay pagbapchik ta. Yung kalanganin no open ang mga kalsada ta dikadulan mains. O to nga pag kuan mapchik nakita ko yung ano parang may malong sa taas ah. O to gipihan ng Red Scout. Mga 100 meters na. Pag-upis ako, ko, ito yung pano trail na maliit dito tayo dumaan, kasi kasada, langanin. Igo lang yun ako, baba yung pack. Ito, pagbaba na ako sa pack, yung Red Scout upan, pati yung team leader, pagbaba na mo, kalakas pa naman yung mag-press sa radyo itong team leader. Ito, malamig tayo yung mega, bubuti lang yung kuhan kalaban, may FM silang radyo na kuhan. Ito pag singgit nila, positive niya, pag humong nila sa kuha niya. Sa order, positive na kalaban ni kay may mga punso, may duyan. Kung klaruhin, baka walang baril ba? Ito pagkakita sa Red Scout niya may baril, pinutukan ka agad. Siya doon kay upo mo lang sa stuya niya. Niya, sarap ko naman. Yung ibang tropa doon, binirat-rat nila yung nagluto doon. Di na kariyak. Wala, ang nakariyak sa baba. Mga abutan pa siguro ng 5 seconds mo ito. Sa pa nakabawi sila, napasok na mo ang pan. Wala sa rin, may mga tama sila, pero nakabawa man, nadala nila sa baba. Walang naiiwan niya, ano, body count doon, pero ang dugo lang, daghang dugo ba? Naiwan. 5 kabaril yung nakuha doon. Ano na po dito sa trupa nga. Okay naman yung ginawa nila nga kuan na naminaw sila sa section sergeant nila nga ani ang gaw buhaton kay kung sa baba kaya to siguro landmass talaga yun. Kaya doon yung guardian nila naka umang na doon. Yung kalsada yung inabangan nila kung may dumaan. Swak yun dito sa landmass silang ibutang. Na si ECO. Ito lang.
masaya na kami kasi kaunti lang yung mga galo sa tropa. Tapos marami recover. Paano sa pupukan, wala pa ano? Wala.